our message this morning is about the value of work and labor. Yung work ba natin is galing ba yan kay Lord? Pakitanong nga po sa ating katabi, yung work mo ba galing ba yan kay Lord? Ano pong reply? Ayan, so we are blessed na yung work natin, kung ano man yung meron tayo ngayon, it is God's gift to us. So, the value of work and labor, sabi dito, work is an activity involving mental or physical effort done in order to achieve a purpose or result. So I have only three key points lang po. And first is that work allows us to enjoy God's gift. Work allows us to enjoy God's gift. In Ecclesiastes chapter 3 verse 13, and people should eat and drink and enjoy the fruit of their labor, for these are gifts from God. So, lagi po namin itong natatopic sa office, kahit saan, na parang before po, di ba, naalala natin na before tayo, yung mga bata pa tayo, ewan ko, sa generation na ngayon, iba kasi. So sa time po namin talagang, before ma-enjoy yung food, or yung mga favorite comfort foods mo, or mga trip mong kainin is, magkakasakit ka muna, may event, may occasion, di ba? Parang ganun po yung nagiging routine, na parang, okay, gusto ko ng ganito. Yung, di ba po, parang yung royal sa atin, parang ginto na yan noon eh. Parang pag magkakasakit ka, okay, mag-royal para gumaling. Di ba? Or ako lang po ba yung nakaka-relate? Ayun, so, ganun po. Yung parang, kahit yung, pag nagla-lunch kami, parang, okay, ito yung food, ganyan. Tapos nababalikan namin yung past na, yung piso noon is may juice ka na, may tinapay ka na. So ngayon, saan na siya mapupunta ngayon? So parang 'di ba, ang value niya is super na ano din. And we are thankful it's because na-enjoy natin yung blessing ni Lord na 'yon. And nung one time, nakita-kita kami ng mga kabatch namin ng high school. And same din, ganun din, yung approach, yung realization, yung impact sa kanila na parang, okay, pag gusto mo kumain ng cake, andyan na agad. Pag nag-crave ka ng ganito, instant, deliver, instant, ganito. Pero before, makakain lang tayo kapag may birthday, may occasion, di ba po? Parang ganun kataas yung demand, no? And syempre parang ano sila na parang okay, nagkakasakit kasi nga ganito yung food na na-intake, ganyan na parang walang pigil, walang hindi mo maano yung sarili mo kasi parang okay, gusto mo para deserve ko to, yung ganon. Parang lahat na deserve natin. So, naalala ko po, na kapag, nung last year, parang yung nag-work kasi ako, parang gusto ko talaga is every Sunday is yung namamalengke. Parang yun lang talaga yung time. Pero ngayong year talaga ay parang nalimit na talaga ako kasi parang pati ang weekend ay wala nang pahinga sa akin kasi ang dami po nang ginagawa, ganyan, ang dami activity. And hindi ko na yung nagagawa. And yung time na sabi ko ay parang pagkatapos ng first service, diretso na sa palengke, mag-prepare ka ng food for your family. Tapos, ano mo kung anong gusto nila. Na ano mo baga, parang okay, na-enjoy mo itong blessing na ito dahil ibinigay sa'yo ito ni Lord. And parang yung one time nga na parang sabi ko, anong gusto nyong kainin, anong gusto mo, or nakikrave ako sa ganito. And sabi ni Mama, sige magluto ka. Pero before, parang sabi ko, na-realize ko na, before hindi natin to ginagawa, na parang before sa time na matagal-tagal na. Kaya parang kailangan bibili lang, pero ngayon, pwede mong gawan instantly. Pwede kang mag-produce instantly. And sabi ni Mama ang response niya is, dahil binibless tayo ni Lord. Amen ba? Nararanasan niyo ba yung blessing ni Lord? Amen. So, with that, it says here that the fruit of our labor,
for these are gifts from God. So let's enjoy. Pero syempre, may limit kasi nga, pag sobra, nakasama, di ba po? So may limit yung ma-enjoy na ganito. Hindi lang yung sobra-sobra. And knowing na sa amin, sila mama, sila papa, hindi yan mahilig maglabas-labas. Kasi ay, maano po yan sa food, basher po yan sa food sila na, ano ba yan, ang daming seasoning, ang daming magic sarap, ang daming ganyan-ganyan. So, with that, hindi na lang kami lalabas. Sa loob na lang, just to secure yung malinis, safe, yung food na kinakain. And same thing din po, kapag nagmamanila ako, nag-visit ako kay Kuya. Si Kuya din, sensitive din siya sa food niya. And yung pag may travel ako, nag-side trip talaga ako sa kanya. And food trip po talaga yung parang bonding namin. And knowing siya na maano nga sa food, maarte, hindi naman siguro. Hindi naman nakikita ito. Hi, Kuya. Ayan, so knowing siya, nagulat ako kasi parang susunduin ko siya or makikita kami kasi nga may work siya. So ako, chill lang, antayin ko na lang siya. And sabi niya ay, sige, antayin mo ako dyan. Tapos siya yung pipili ng food. And di ba tayo, mga Korean, mga Japanese, siya yun talaga yung niya. Sabi ko, hala, seryoso ka? Ganyan. Tapos ay parang, oo, masarap yan. Parang ang dami nang na-enjoy niya na yung gano'n na parang, okay, safe to kasi alam mo naman, si Kuya nag-research talaga yan pagdating sa mga food. And yun yung pinaka-bonding namin palagi every time na i-visit ko siya sa Manila. And we're thankful kasi na-enjoy natin ito. It's because it is from God. Di ba po? And yung work natin, kapag galing po yan kay Lord, talagang i-bless ka niya. At the same time, magiging blessing ka rin sa iba. So same thing po kay si Miel po, yung pamangkin po namin is, ang chocolate cake sa kanya is black cake. Favorite niya po yan, black cake. Tita, black cake. Kaya pag nagluluto po kami, may party siya. Yung aking pangbenta na cake ay doon na napupunta sa kanya kasi ay talagang hindi pwedeng wala siyang black cake. And sa milk, black milk ang gusto niya. Kailangan black. So ganon. So sabi ko, nung bata naman kami, hindi naman kami ganito. So, parang hindi kayo makakain ng cake. Eh siya, parang araw-araw pwedeng mag-cake kasi nga gagawa na lang siya ng cake. So, kakain na lang siya, parang ganun. Yung baon niya, hindi na kailangan bilhin kasi gagawa na si ate ng mga cupcakes for her baon na naka-ready na. And knowing na ganun yung blessing ni Lord is, masisecure mo din yung safety na yung bata is safe yung kinakain niya at malinis at gawa mo pa, parang ganun. So parang as nagatagal, syempre nag-improve at the same time, mas lala tayong binibless at nakikita natin na si Lord yung kumikilos sa buhay natin. And so work allows us to enjoy God's gift. And the second one, work allows us to be a channel of God's blessing. In Ephesians 4, chapter 28, let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his own hands, so that he may have something to share with anyone in need. Ito po, pwede po natin ito ma-relate sa ating iCare ministry. Siyempre po, kung may work tayo, we can extend help. And kung wala, syempre, ano nga yung i-extend nating help, di ba po? So we are thankful kasi we are able to share our God's blessing. So nagiging channel tayo ni Lord, binibless tayo ni Lord at the same time, binibless tayo ni Lord ng work, at the same time, nagiging channel din tayo ng blessing para sa ating members or ating friends, ating kapwa. And parang, nung last week lang, yung kabatch po namin nung college is, 7 years na po siyang may CKD, yung chronic sa kidney disease. And parang natap lang kami is, parang ngayong time lang, 7 years na po siya nagda-dialysis. So, yung gastos is super laki. And parang, habang nag-aantay po kasi siya ng kidney transplant, talagang
na yun na lang yung ginagawa nila, yung family niya sa kanya na i-dialysis na lang siya. And yung okay naman siya dun sa picture, parang strong naman siya. And yun, dahil nga super laki talaga yung finances na kailangan nila. And nag-seek na sila ng help dun sa batch namin. And nakakatuwa lang na parang isang chat mo lang dun sa group ng friends mo nung college na, uy, ganito, ganito, ganyan. Automatic ba na pahingi ng GCash or pahingi ng account, makakasend baga agad ng instant, walang kahirap-hirap, walang yung gano'n na, walang hassle, no? Kumbaga, parang parang seconds lang, parang in-inform mo lang na yung tao na, eto may kailangan, then, andun na Joy, ganyan, okay, sige. Parang in a way is, because binibless tayo ni Lord ng ating work, is nagiging blessing rin tayo. It's not specifically, no, na yung ating work lang, kundi ay sa ating business, sa ating mga extra incomes, no? Yan yung blessing ni Lord na pwede nating maging way na makapag-share din sa iba. And also, dun lang sa una na alala ko po na parang it's not only on the what you drink or what you eat yung na-enjoy natin. At the same time, na-enjoy rin po natin yung makapag-travel, yung mga creation ni Lord, maka-free travel na bayad ng ating mga agencies, ganyan. So, parang nakakatuwa lang kasi sa school, parang sinasabihan kami na gusto ni Press na lahat ay makaalis, lahat ay makalabas ba. So, parang instant kami na, sige, kayo Joy, pumunta kayo ng Bacolod. So, parang, wait, anong gagawin namin doon? Parang, sige lang, parang ganon. So, parang first time namin mag-Bacolod, and dahil nga, yun yung parang way ni Press na, sige, mag-explore kayo, mag-enjoy kayo, ganyan. So, nag-Bacolod kami, nag-Ilo-Ilo kami. So, parang nagiging blessing yung work natin sa atin. And na-enjoy natin yung creation ni Lord. Di ba po? Nararanasan po ba natin yan? Amen? Amen. So, work allows us to be a channel of God's blessings. Yung youth camp po namin, is talagang tipid-tipid talaga kami kasi ay mga kabataan, maliit lang yung budget. And, syempre nga, magluluto-luto, gulay, ganyan. So, si Tito Steve, nag-offer na po siya ng kanyang mga prutas, mga gulay, and parang kami, naka-budget talaga na magbabayad kami sa kanya. Pero ang sabi niya is, kumuha ka lang kung anong kailangan yung gulay, prutas, sa inyo na yan, kahit ilan pa yan. So ganun, parang si Tito Steve, binabless siya ni Lord at the same time, nagiging blessing din siya sa mga kabataan. So, if ang mga kabataan po natin ay nakikita niyo po na tulala dyan sa mangga, baka po hindi pa po nakakain yan, or pagod na pagod dahil sa klase, abutan niyo po ng pang-umo. Ayun, bias ba? Ayun, so, nakikita po natin na itong ating mga kabataan is talagang, todo practice, todo nag-serve, naglilinis dito sa church, and pwede niyo po silang itap yung pag-share ng topic or pagsabi na, uy, i-bless ka ni Lord. Malaking tulong na po yan sa ating mga kabataan kasi ay nag-struggle rin po sila sa kanila. But still, sabi nga nila, patuloy lang kay Lord. So, talagang blessing rin po ito ating mga kabataan. Kaya pag alam nyo ay tulala na sila ay tapik-tapik lang, no? Kung may share man kayo, share your blessing, no? And so, yun. And same thing din po, yung pagpunta po nila ng Baguio, yung nag-Baguio po kami noong July. Wala rin po talaga silang budget, pero talagang si Lord ginagamit yung ating mga brothers and sisters na binibless para i-bless rin sila. So, ang pera nila is papunta pa lang. Wala silang pera, wala silang pamasahe pabalik. So dahil si Lord ay gumagamit or binibless tayo, nagiging channel ito para i-bless rin ang ating mga kabataan. So safe naman at lahat po ay nakauwi, wala po naiwan sa amin nung nagbagyo. Although talagang saktuhan lang po talaga yung, di ba bes? Saktuhan lang yung ating budget. Ayan, so, tsaka may sobra pa. So, ganun si Lord. So, same thing po din sa time din namin siguro, ilang years na ba? 15 years. 15 years ago, 15 years ago, yung nagbagyo rin po kami ng conference ng youth din.
karamihan din po sa amin ay walang-wala din. Pero nakauwi, meron pang naiwan yung maleta sa bus. Talagang yung challenge talaga ay nandoon. Still, yung blessing ni Lord is patuloy na naranasan hanggang ngayon. So, si Lord noon is the same hanggang ngayon. Kung paano niya kami bless during nagbagyo time kami, ngayon din is pinakita niya din kung paano niya i-bless yung mga kabataan ngayon na nag-attend ng mga conferences. At nakikita natin na pag nagpapagamit talaga kay Lord is talagang bine-bless din niya. And same thing doon sa, napapanood po kayo ng mga vlogs, yung mga social experiment. Yung mga, di ba po yung, meron doon na, may napanood ako na, yung nag-aano siya na pulube, tapos ay, pupunta lang siya sa mga stall, sa mga tindahan, yung mga small stall na nagbebenta ng fruits, food, ganyan. So meron doon na, meron talaga na hindi nagbibigay. At meron doon na nag-share siya na hindi pa, kumbaga palapit pa lang yung pulube, palapit pa lang siya doon sa stall na yon. And parang nagtanong siya kung magkano, di ba po, yung napapanood magkano, ganyan. Tapos, aware ka naman na yung itsura niya is pulubi talaga, kawawa talaga. Tapos ay sabi niya ay, parang tinanong niya na kung may benta na nga, wala pa siyang benta during that time. Yung scene na yun, yung allen na yun is wala pa siyang benta. And knowing na super, siguro hapon na yun, parang ganon. So siya, pulubi yung nagpunta sa kanya and wala pa siyang nakukuha na income for that day. Still, nag-extend siya ng help. Though yung mga binibenta is hindi sa kanya. Kumbaga ay, siya lang yung nagbabantay dun sa mga food and wala pa siyang benta and hindi kanya yon. Still, kumuha siya at binigay niya doon sa ale or doon sa pulube. So, parang nakikita natin na parang bless siya dahil hindi siya ganon, dahil hindi siya nagpapakahingi, hindi siya yung naghihingi. Kumbaga, parang, although wala pa siyang kita during that time, hindi kanya yon, yung business na yon, and still, hindi siya dalawang isip para mag-extend ng help. Kahit alam niya na babayaran niya yon, no? Kahit alam niya na mas malulugi pa siya, in a sense. But then, still, dahil nga parang blessing yun ni Lord na able pa rin siya and meron siyang binabantayan na business. So, in that way, makakapag-share rin siya sa iba. And meron po kasing, siguro aware din po kayo sa mga parang yung laging nangihingi, ganyan. Then meron pa akong office mate na parang sabi niya is, yung tita niya is lagi daw nagbibigay. Tapos, yung isa naman yung tita, tanggap lang daw ng tanggap. So parang siya is, na ano baga siya, na parang, hindi naman siguro nainis, parang nasa sad, na parang, sana gumawa ka rin ng way na hindi lang puro tanggap. Kasi nga, yung tita talaga nila na abroad is talagang todo bigay, tulungan, ibigay, ganito, lahat ng need, ibigay. So parang, syempre, nasanay na puro bigay daw. So parang, ang gusto naman niya is matuto baga yung tita niya na magkusa baga. So parang, nagiging negative impact yun sa kanya na parang mapapasama siya kasi nga pipigilang magbigay, ganyan. Pero sabi ko na lang ay, okay lang yan, magbigay lang tayo ng kung ano yung makakaya natin. Kesa naman na tayo naman yung maghingi. So parang, parang naano siya na, oo nga, pero nga ay, alam mo yun, parang naano pa rin siya. But still, sige lang, ibigay lang natin kung ano yung makakaya nating ibigay. And bahala na si Lord sa kanya. Ipag-pray na lang natin kung ganun talaga yung kanyang way or siguro, God will surely, ano niya din na kumbaga matutuhan din niya ng lesson yung ganon. But still, sabi ko sa kanya, sige lang, go lang, ibigay mo lang kung kaya, kung wala, di
Di wala, di ba? Ba't natin pipilitin kung hindi? Pero kung we can give naman, then ibigay lang natin yung, kung ano talaga yung kaloob natin. So, ang hirap naman magbigay kapag hindi mo naman, sa puso mo. So still, maging channel of blessing pa rin tayo. And we have a happy heart na to give. Kasi kung hindi rin tayo happy, wag na rin tayo magbigay. Kasi hindi rin yon mag-take effect dun sa blessing ni Lord. So work allows us to be a channel of God's blessing. And the next is, work allows us to receive God's reward. Colossians 3:23-24, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. So, yung reward is not only in financial aspect, is not only yung mabigay yung lahat ng gusto natin sa ating workplace, sa ating business, sa ating source of income na mga aspect, but is it nice or is it good na ang reward na ito is a reward of life, a reward of protection, a reward of good health, a reward of strength, and a reward of success. Di ba gustuhin natin na ma-achieve itong mga reward na ito instead of marami tayong ginto, marami tayong pera. Di ba po? Hindi natin mako-compare. But still, God blesses us financially. At the same time, God will reward us if we will obey, if we will walk through His ways, no, na naaayon sa kalooban niya. We will be rewarded a life, a protection, a good health, a strength, and a success. And naalala ko po yung pag nag-field po kami, parang twice, parang revelation lang, share lang. And yung friend ko, parang bago lang ako nag-work nun, that was siguro 6-7 years ago or 9 years ago. Sabi niya, ate, huwag kang pumunta sa bundok. Parang ganon. Ha, bakit? May something asay na panaginipan kita. Na may nangyari sa'yo, ganyan. Eh, knowing that time, nag-field kami. Eh, nasa research office ako. Eh, ang hawak ng opisina namin is biodive or preserve ng ating bundok. And, akit ako ng bundok. Sabi kang ganyan. So, di ba, parang, okay, if will ni Lord, then will. And talagang sabi ko, wala to Lord. Talagang, akit kami ng bundok. 1 week kami nasa bundok. 1 week kaming umulan, bang dulas, nadudulas na, 1 week talagang sabi ko, kasama natin si Lord, ganyan. Tapos yung one time, habang kasi kakarating lang namin, hindi pa kami nakapag-set up ng aming mga tents, ganyan. So dun sa station, ang hawak po namin na area is yung Calsanag, Calatrava, San Agustin, and San Andres, yung protected area dyan. So inakyat po namin yan. And nung nag-field kami is, yung kumakain kami, umupo ako sa isang bato. Kasi nga sanay kami pag umakit kami ng bundok, sanay kami kung saan lang, hindi ka pwedeng magdala doon ng yung white na upuan. Kasi nga ang hirap, tapos yung mga damit namin, saktuhan lang kasi akit kami ng bundok. Ganyan. So, dun sa inaupuan ko, chill lang ako, nakaupo lang. Kasi yung mga guide naman namin parang, safe naman yung place, ganyan. So, ilang beses na rin kami nakakaakyat, so safe. Though, yung area na rin naman yun is research siya for tarantula. So, may mga nakukuha dyan ng mga tarantula, and I think, may mga species po dito sa atin na first time or dito lang din sa atin na kikita. I know mapapublish yung mga books na yon. And yung one time, during lunchtime namin, before kami mag-field, umupo ako dun sa isang bato, and okay na.
Tapos, nung gabi na, kasi nga, di ba, pag nagluluto is yung mga bato-bato. Yung bato na yon is ginalaw ng guide namin. Paggalaw niya, nasa ilalim yung tarantula. Di ba poisonous yung tarantula? So, possible na may mangyari sa'yo. And knowing na nasa bundok ka, sino mag-rescue sa'yo? And doon sa sabi ko, oh my God, dyan ako umupo. Tapos sabi ng guide, di ba dito ka umupo, ma'am? Oo, tapos nasa ilalim yung tarantula. So, any movement ko na magising or magalaw yung tarantula is, i-a-attack niya ako. Yung mga kasamahan namin is nanguhuli talaga ng tarantula kasi yung isa naming ma'am, si Ma'am Jane is, study naman niya is tarantula. So, nagko-collect siya ng mga tarantula. Pero kami, syempre, hindi naman kami tarantula girl or spider girls. Ay, takot talaga kami. And minsan, makakasalubong namin yung mga ahas, yung mga nakikita natin sa bundok. And Lord, thank you sa protection. Nakaalis kami bago dumaan. O kaya dumaan na siya bago kami makadating. Yung ganon. And nakaka-enjoy. And yon, sabi ko, Lord, nakasurvive ako, thank you. And next is, sabi sa akin, every week, nung nag-aaral po ako sa Manila, every week po ako nagmamanila. Every week, syempre, wala naman akong pang-aeroplano, every week ako nagbabarko. Tapos, sabi sa akin, sis, punta ka dito, ganyan. Tapos sabi sa akin, di ba lagi ka nagdadagat? Tapos alam mo ba napanaginipan na naman ako na parang may something ganyan. So syempre pinag-pray namin, na-review ko namin, ganyan. And that time, is ang research na naman namin sa opisina is coral reef. And doon na naman ako napunta. So, 1 week na naman po kaming nasa dagat. So, if nag-around tablas po tayo by land, kami po is nag-around tablas by boat, by water. So, inikot po namin lahat yan. So, paikot. And sabi ko talagang, parang, pagdating ko yan, pag may klase po ako, pagdating ko yan na dito sa atin, alis ako ng Friday, then balik ako, sakay ulit ako ng Sunday pabalik. And first trip, kung saan yung station ng team namin, susunod ako. So, mag-jeep lang ako, then sunod ako sa kanila. And yung nasa area na kami ng papasok ng Santa Fe is ang lakas talaga. Talagang nagsuko din talaga although sanayan naman yung bangka namin is malakas. So talagang nagtabi na lang muna kasi super lakas talaga. And parang kami, matutuyo na lang talaga kami kapag nakaahon na, ganyan, parang basa kami, ganyan. Tapos sabi ko nga, bakit dito pa ako nasa hindi naman ako marunong maglangoy? Ganyan. So parang, kasi nga, pag nasa boat ka, nakakahilo siya kasi naka-steady kasi. Tapos ay ida-dive yung ilalim. Then kukunin lahat ng meron doon sa ilalim kung anong isda yan, isusulat nila. And ipipicturean doon sa ilalim. And sabi ko nga, talagang yung one time na suko talaga ako, sabi ko, kakarating ko lang noon. Tapos ay syempre nga nakakahilo, tumalon talaga ako kasi nga hilong-hilo na ako. Kasi masusuka na ako kasi nga galing pa akong Manila, nagbiyahe. Tapos first trip sa kanila, nagsabay, nagsunod. Sabi ay, nahilo talaga ako. Talagang tumalon na lang ako kasi nga hilong-hilo na ako. And by that, nawala na naman. And yun nga, every time na nag-field kami is, dun yung protection ni Lord. And yun yung gift of life na reward niya sa atin as a good servant niya tayo, as a good anak niya. And doon naman siguro ang dami ko ng, puro kasi kami field sa office. And doon naman, nandun yung reward of life, reward of protection, reward of good health, strength, success. And naalala ko one time, di ba parang yung protection natin, yung guidance natin is galing kay Lord. And yung dito naman po kami sa campus, yung map po kasi namin yan lahat. And one time, after pandemic that time, so parang hindi na-use yung dito sa may, sa may grandstand. Di ba meron siyang bleachers na wood na inuupuan. And kasi kami, nakaikot na kami, bang pagod na baga magbalik,
Para mag-shortcut na lang kami dito, lusot ay ng ROTC, tapos papasok sa main. And yung nag-ano kami ay, ako, kampante naman ako, parang nawala na siguro sa sobrang pagod, nawala na sa isip ko na parang hindi na baga safe or hindi na strong yung mga kahoy dyan sa grandstand. And yung pag-apa ko, parang kampante lang ako na, okay, step-step. Pag-apa ko talaga, nahulog ako. Tapos yung mga kasama ko, nakita ako na nahulog yung paa ko, parang nagganon lang. And nakaangat ako agad. Tapos, paglapit nila sa akin, nung nakaalis na kami, sabi niya, hoy, paglapit ng mga kasama ko sa akin, anong nangyari sa'yo? Sabi ko, nahulog. Sabi ko, ganyan, nahulog ako, ganyan. Oo nga, asan yung sugat mo? Sabi nga ganon, sabi ko, anong sugat? Sabi ko, wala akong sugat. Tapos sabi niya, hindi, merong bakal. May bakal doon sa napaghulugan ko. Nakita nila na may bakal doon sa nahulugan. Sabi ko, wala. Sabi ko ngayon, wala. Okay ako. Ganyan, pinapakatingnan talaga nila ako na may nagbi-bleed sa akin. Wala. Sabi ko, okay ako, wala. Walang nangyari sa akin. Pero meron silang nakitang something doon sa ilalim na hulugan ko. Pero that time, yung pagkahulog ko, parang nahulog lang ako sa kutsyon na malambot, na parang, okay, nag-drop lang ako na, kasi nga, nagulat lang na nag-break yung wood. So, pag ganun siya, na-break yung yung paa ko, nahulog din. So, pagkahulog, syempre, automatic sa atin, di ba? Tayo agad. Kunwari, parang walang nangyari. So, step ako agad. And, tapos sabi nila, grabe naman yung guardian angel mo. Sabi ko, guardian angel? Ganyan. Si Lord nagpaprotect sa atin. Tapos hindi talaga nagsisink in sa mind ko yung nangyari. Kasi hanggang pagdating namin sa office ay, grabe talaga, Joy. Ganon. Sabi, wala nga akong sugat. Sabi ko, ganyan. Tapos ay, grabe ka naman. Sabi ko, syempre, protektado tayo ni Lord. And naniniwala tayo na sa lahat ng ating ginagawa, at mabuti ito, is talagang iingatan at paprotektahan tayo ni Lord. At i-offer lang natin yung work natin, at the same time, magiging faithful lang tayo sa Kanya. He will also bless and reward us. So, our reward of life, protection, good health, and strength, success. In terms of, parang, kasi nga, ngayong November talaga is, red na red yung aming mga, yung aking calendar is super red. Kasi iba yung deadline sa office, iba pa yung deadline sa mga kabataan, activities sa church. Kaya punong-puno yung schedule ko ng November. And sabi ko ay, sa amin, nagpapalitan lang. Yung isa, may isipon, may ubo. Mamaya, ako na naman yung may isipon, ubo. Ganon kasi nga, kami sa office, overtime, puro deadline, ganyan. Tapos ay, ipapadala sa ganito, ganyan. Kasi lahat naka-out na, wala nang choice. Ikaw na naman yung magaganyan, ganon. So, talagang, nakakatuwa lang kasi ay nakikita natin kung paano tayo iniingatan at pinaprotektahan ni Lord. So, yung bagay na yon is work allows us to receive God's reward. We are blessed with our work, at the same time, we are blessed with the reward na hindi kayang mapalitan or mapantayan ng kahit anuman. It's because it is from God. So, commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. So, a reward of success. If hindi ka man nag-success sa plan mo, sa goal mo sa life, it's because hindi yun yung will ni Lord. Baka may gustong i-direct sa'yo si Lord. Minsan, ito yung plano natin, but then, hindi inaalaw ni Lord. And we must trust and have faith kay Lord. And same thing talaga na super nandyan si Lord to guide us. If di ba, pag na-COVID, sabi ay mag-double dose daw ng vitamin C. So, syempre tayo, if tayo ay nanghihina, tayo din. Hindi vitamin C. Mag-double dose tayo ng ating faith kay Lord. Amen ba? Kasi, tao lang din naman tayo di ba? Pero kung kukomit natin kay Lord lahat ng plans natin, i-commit natin yung life natin kay Lord, He will always grant, He will always bless, He will always reward us yung gift ng success. So, in our workplace, what is our role? Are we a stressor
Are we a burden? Are we a responsible worker? Or are we a blessing? Stressor in terms of umaga pa lang, stress na yung, dala mo, stress na. Kumbaga, ikaw yung head ng unit, ikaw yung head ng opisina, ikaw pa yung nabibigay ng stress sa mga coworkers mo. Ang hirap naman nun, di ba? So, or burden. May mga, yun sa stressor po is parang, meron akong friend na nagreklamo siya kasi nga ay ito nga ang boss nila ay puro stress ang dala. Kumbaga ay gusto mo, ang ganda ng gising mo, ang ganda, nag-pray ka, niready mo yung self mo, niready mo yung time mo na mag-work. Tapos, itong boss mo naman is, umagang-umaga, stress na. Kaya ikaw, na-stress na din. No? Kumbaga, adapt mo. Kaya parang kami, kahit ang dami naming deadline sa opisina, chill lang, tawa lang, ganyan. Parang, sige lang kahit wala nang tulog, go lang, ganyan. So, i-evaluate natin if in our workplace, are we a stressor? Are we a burden kung pabigat ba tayo? Or nag-aantay lang tayo ng bonus? Nag-aantay lang tayo ng paayuda? Or are we doing our job na pleasing kay Lord? And irresponsible in terms of asa-asahan na lang, sa'yo naka-assign, tapos may ganun parang tawa na lang talaga kami kasi okay, naka-assign na, may committee na, tapos biglang, okay, itatapon sa'yo, ikaw na lang, ha? Parang gulatan na lang ba to? Parang ganon. Pero dahil we are working para kay Lord, dahil blessed ni Lord yung work natin, we will do it as a blessing. So, we note that we must be a blessing sa ating workplace, hindi lang sa ating workplace, sa ating family, sa ating business, sa ating mga friends, no? Kasi yung mga friends natin ay minsan ay lost din. Tapos sa office talagang minsan kami ay lutang-lutang din. Sa dami din ng deadline na parang, ano ba? Parang hindi na kami nagkakaanuhan. Iba-iba na kami na ginagawa. May mga kanya-kanya nga kasi nga sa sobrang dami. And dapat, if may time man na nagiging burden or nagiging cause na tayo ng stress sa ating mga teammates, sa ating workmates, we can pause a little na in a minute na masabi natin na wait lang, parang over na, parang pause na tama na, parang dahan na, ganyan. So, hindi na may iwasan yan, but let us always seek what's God's best for us. So, we should be a blessing, no, sa ating workplace kung saan man tayo ilagay. Our work is from God, and our work is for God. So, in everything we do, ay dapat si Lord lang yung nag-glorify natin. And nakikita natin kasi, syempre, mag-reflect siya na kapag ito, alam mo naman na tama, di ba? Hindi naman maiwasan yan sa mga workplace na parang, alam mo naman na mali yan, bakit mo sasabayan sila? Alam mo naman na hindi pwede yung ganito, bakit iaalaw mo? So ikaw na nakakaintindi or ikaw as a Christian, makakorek mo yung mga kasama mo sa katrabaho at makikita nila na, ay ito si ganyan, hindi nagaganyan. So, pwede natin silang ma-touch or mahawaan nung ganung attitude. Hindi yung sila ang maghawa sa atin ng bad attitude, but tayo mismo yung maghawa sa kanila ng good attitude. Kasi kung magpapadala tayo sa kanila, is kawawa ka at the same time, kawawa sila. Agree po ba? Na instead, tayo yung nakakaalam ng mabuti, why not yun yung perfect or yun yung magandang i-share, no? Magandang i-share sa ating kapwa. Hindi lang yung ubos-ipon ang nasi-share, kundi yung good deeds din. So, knowing na we are walk by faith, no? We are walk and we are blessed nitong work and we should be a blessing. So, the value of work and labor
Number one, work allows us to enjoy God's gift. Work allows us to be a channel of God's blessing. And work allows us to receive God's reward. So our work is from God and our work is for God. Let us all be reminded na lahat ng ginagawa natin is para kay Lord. If may dumating man yung time na talagang nagugulahan, seek God's guidance and ask what's best and know na yung mga knows niya is may alternative way or alternative plans na best para sa'yo. Not now, but maybe next time, next year, or what. So, in everything, si Lord ang dapat nating mag-glorify and sa lahat ng ating ginagawa. And lastly, Matthew 5:16. In the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. So, to God be the glory. Thank you po.